Mga pangarap ko walang katuparan. Ilagak kay Kristong pangalan. Ibigay ang lahat kay Jesus ilagak na bigong pangarap pusong wasak. Ibigay ang lahat kay Jesus ilagak, lungkot ko'y papalitan niya ng galak. Di niya sinabing laging may araw, o kaya'y hindi magulang. Nangako siya ng pusong payapa, bagamat hirap ang magpantay. Ibigay ang lahat kay Jesus ilagak na bigong pangarap pusong wasak. Ibigay ang lahat kay Jesus ilagak, lungkot ko'y papalitan niya ng galak. Ibigay ang lahat kay Jesus ilagak na bigong pangarap pusong wasak. Ibigay ang lahat kay Jesus ilagak, lungkot mo'y papalitan niya, lungkot ko'y papalitan niya, lungkot mo'y papalitan niya ng Masaya. At least nalilipan siya. Hirap, kailangan magal. Sabi ko sa kanya, tiis lang God. Sabi ko, tiis lang. Nangyayari ko ano, arito pala walang ipa, estudyante at tapo mo. Oo, kung lalabas sana yung mga estudyante. Estudyante, at saka yung mga pulis, diba? O, tapos mga traffic gate ng kong, merienda, yun, kain. Ako nga, pumunta na ako dun eh, bagay. Bumili ako sa kanya ng papaitan. Friend, di ba na-temple? Ako lang mag-temple. Sabi ko, valor 200, sabi ko. Pre, sising na to ba? Ha? Sing na to, may kami. Binayang ko nga dulo. Oo. Pulis yung pulis lang. Oo, lagyan mo ito, Palawan na yung sila din mo. Magkawan. Ang pwede Friday, talong na. Oo. Yeah, diba ka? Pagkain the blood kan. Kasi nagasimulan ng Christina, diyan mga kalamay sa... Meron. Pwede ko driver rin. Gusto mo parte na siya eh. Parte... Ano eh, dati ko sila na ano, parte kami, parang yung presyo, driver lang eh. May singtogi kami, agig eh, di ba? Yung Oo. Yan. pansit ko. Yan. Tenta, pansit. Kasi kami, napakayo. ganda ko naman lahat mo dyan. Parang maintenance sa Siduri. Lalak mo.
Janitor, St. Louis. Isang kanila itong mga ano ko ay marami ko. Marami niya ako. Verde yun. Maintenance St. Louis. Pang marami. Pang marami. Pero ano ba? Yung piraso ko mo, ang presko niya. Yung piraso yan. Dayag ka, kailangan yung Domingo, dayag. Taga, Taga-taga Talagang man. nakiato. Taga-donay. Ano sila? Donay. Oo, nakato. Retired ko mo. Head yung mga yun. Yung PEMS, PEMS. Lakera yung pinagalito. Lakera yung mga yung TNG. Lakera TNG. Hindi na pa yung mga grabe. Basta mo ba? Penso ba rin? Saan? Ano na yan? Ano yung rango na yun? Yung PNR? Awan, na-retire ko yun. Awa, active na lang. The preachers are weary, the singers are tired. The church as we know it is losing its fire. Some are discouraged from bearing the load, but we must determine to keep pressing on, 'cause if just one more soul were to walk down the aisle, it would be worth every struggle, it would be worth every mile. A lifetime of labor is all worth it, all if it rescues just one more soul. So preachers keep preaching, singers don't sing. Laymen keep sharing that Jesus is King. The angels are gathered, they're surrounding the throne. One more soul. A lifetime of labor is all worth it, all if it rescues just one more soul. Kasi may nakarinig. The reason Savior gave this last command to take the gospel into every land. But millions still the story do not know. For we have failed to hear His voice to know. Are you involved in sending forth the gospel? Are you involved in giving out His word? Are you obeying Jesus' great commission? The question comes, how much are you involved? Why do we wait? Why do we still delay? Oh, let us hasten now His word obey, and carry out the works that He has planned. To reach the lost in every tribe and man. Are you involved in sending forth the gospel? Are you involved in giving
Amen. Praise the Lord. We're blessed. I came back to thee, a vessel unworthy, so far with thee. But he did not despair, he started over again. He just picked up the pieces, he didn't throw the clay away. Over and over, he holds me and makes me into his likeness. He cast us a clay, a vessel of honor. I am today, all because Sound check. Men, good morning po sa bawat isa. Men, are you happy this morning? Amen? Amen. Kung kayo masaya, tayo tayo. Grab your songbook po sa page 132. On nothing but the blood. Opo. Page 132 po sa ating songbook po. Nothing but the blood. Amen. Nandiyan na po ba ang lahat? Amen? Amen. Amen. First stanza. What can wash? Ready? Sing. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. First half. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know. Nothing but the blood of Jesus. For my pardon this I see. Nothing but the blood of Jesus. For my cleansing this my plea. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know. Nothing but the blood of Jesus. Nothing can foresee atone. Nothing but the blood of Jesus. Not of good that I have done. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know. Nothing but the blood of Jesus. This is all my hope and peace. Nothing but the blood of Jesus. This is all my righteousness. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know. Nothing but the blood of Jesus. Ngayon, tuklatin po natin ating mga Bibles po. Proverbs chapter 19. Proverbs chapter 19 po. Bible po. May nandiyan na po ba ako lahat? Amen. Amen. Basahin niyo po ang verse 1, kami po sa verse 2, hanggang umabot tayo sa verse 29. Amen. Verse 1, better is the poor that walketh in his integrity, than he that is perverse in his lips and is a fool. Verse 2. Also the soul without knowledge is not good, and he that is
The foolishness of man perverted his way, and his heart fretted against the Lord. We have taken him friends, but he separated from his age. A false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall not escape. All the brethren of the poor do hate him. How much more do his friends go far from him? He pursueth them with words, yet they are wanting to him. He that hateth wisdom loveth also. He that hateth understanding shall find A him. false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall perish. Lies not sin before the Lord, much less for a servant of wickedness. Discretion of a man developeth him anger, and it is his glory to pass over a transgression. A foolish son is the calamity of his father, and the contentions of a wife are the continual wrapping. Slothfulness casteth into a deep sleep, and an idle soul shall suffer hunger. He that keepeth commandment keepeth his own soul, but he that despiseth his way shall die. He that hath pity upon the poor lendeth unto the Lord, and that which he hath given will be paid him again. A man of great wrath shall suffer punishment, for if thou deliver him, yet thou must do it again. There are many devices in a man's heart, nevertheless the counsel of the Lord that shall stand. The fear of the Lord tendeth to life, and he that hath it shall abide satisfied. He shall not be visited with evil. Smite a scorner, and the sinful will beware, and reprove one that hath understanding, and he will understand knowledge. His father, his son, cease my son to hear the instruction that causeth to err from the words of knowledge. Men, last verse ready read. The judgments are prepared for the scorners, and stand for the backward fools. Sa salita po ng Diyos ngayong umaga. Are you happy this morning, amen? Welcome po sa ating Sunday morning, Sunday school service, mga kapatid. Sabi po ng Bible sa verse 21, basahin po natin verse 21, ready, read. There are many devices in a man's heart, nevertheless the counsel of the Lord that shall stand. Maraming mga kaisipan sa puso ng isang tao, maraming mga devices, maraming mga plano, mapatid. Pero sabi ng Bible, but the counsel of the Lord that shall stand. Amen? Ang counsel, ang salita ng Diyos, mapatid, ang siyang manatili, mapatid. Amen? Kaya praise the Lord that we are in the church, mapatid. Amen? To learn the counsel of the Lord. Amen? Salamat po sa Panginoon sa kanyang pagpapala. Tayo po ay dadako sa last part ng ating lesson is all about personal prayer, mga batid. Okay? Let's open our Bible once again in Luke chapter 11. Luke chapter 11 verses 1 to 4. Basahin po natin po ito. Luke chapter 11 verses 1 to 4. Okay, nandiyan po kayo? Amen. And basahin po natin ng sabay-sabay na mayroon pong pangunawa ngayong umaga, mapatid. Basahin po natin, ready, basa. And it came to pass that as he was praying in a certain place, when he sees one of his disciples said unto him, Lord, teach us to pray as John also taught his disciples. And he said unto them, when ye pray, say, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will be done, as in heaven, so in earth. Give us day by day our daily bread, and forgive us our sins, for we also forgive everyone that is indebted to us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. O, ito pong ating nabasa, maaring familiar po sa inyo. Dati ay inuusal niyo po yan. At paniniwala, sinasabi that is the Lord's Prayer, but that is not a Lord's Prayer, amen?
Hindi po yan Lord's Prayer, mabutin. Kasi bakit? Kung yan po yung Lord's Prayer, may kasalanan ng Panginoon. Sabi niya, forgive us our sins. Tama, amen? Eh, yan po, mabutin, yung pattern, model ng prayer na nais ng Panginoon ituro sa atin. Kaya nga nung nagtanong sila, sabi ng mga disipulo, Lord, teach us to pray. Turuan mo kaming manalangin. Okay? So, tinuruan sila ng Panginoon. Kaya ngayong umaga, aralin po natin. Kung hindi ka pa marunong manalangin, pagkatapos ito, dapat marunong ka na, amen? At kung ikay alam po ng manalangin, mapatid, lalo pang paigtingnan niyo pong personal na pagpanalangin sa Diyos, amen? Ang ating lesson, mapatid, part 2, personal prayer. Because we, as children of God, we have a personal relationship with God as our Father. We ought to talk to Him, mga kapatid, as our Father, amen, in heaven, through prayer, amen? Kaya tayo po ay manalangin ngayong umaga, tayo manalangin dakilang Diyos. We are so thankful, Lord, for this great opportunity once again to study Your Word. May Thou help Your servant this morning, O God, give me wisdom, give me power, Lord, papalain niyo po, Panginoon. Bahay niyo po mga anak, salamat po sa mga anak niyo po na maaga. They come on time and before the time that they're already in the church. Hinging sa akin pong Children's Department Sunday School. Mga anak niyo po, Panginoon, nasa daan pa. Pagpalaan niyo po sila. Latigit mga kapatiran from Kabagan. Ang kanilang center car po, Panginoon, ay karoon po ng problema po, Panginoon Lord. Ayun po ang siyang mag-adjust sa kanila. Sila ay makarating po, Panginoon Lord. Matiwasay po sa aming pong pagpanambahan ngayong umaga. Forgive us our sins, cleanse us with all our unrighteousness, so that there will be no hindrance, so that for us to receive His blessing from Your Word. In all these things we pray. In Jesus' name, Amen. At kayo po ay makakaupo ngayong umaga. At muli, maraming salamat po sa Panginoon sa Kanyang pagpapala. Okay? Meron na po ba kayong lahat apps ngayong umaga? Meron na po kayong apps? Meron na po? Amen. Si Kuya Marshall, wala pa po siya. Pero okay lang naman daw. Amen. Bibigyan pa talaga ni nanay. Parang nagbibiro yata si nanay. Alright, so last week, mga batid, napag-aralan po natin the introductory part ng ating pong lesson. It's all about personal prayer, mga batid. Amen? Kaya sabi mo nga po, napag-aralan po natin the first part, yung church prayer. Okay? Yung pagpanalangin bilang isang simbahan, mga kabatid. Okay? Upang tayo po ay mapahalagan po natin yung ating pong church prayer. As a church, we pray unto God bilang simbahan po ng Diyos, mga batid. Amen? Kaya meron tayong prayer meeting service. Amen? Amen? Oho, prayer meeting service. Yan po ay regular prayer meeting natin, kapatid. Ibig sabihin ay dapat nandito ka. Bilang anak ng Diyos, especially ikaw ay member, kapatid, dapat tayo po ay nasa meeting natin. Amen? Pulong panalangin natin yun, kapatid. Pulong panalangin. Oho. If there is a best meeting, mapatid, none other than but the prayer meeting. Amen? Walang pinakamaiging prayer ang meeting, mapatid, kundi ang prayer meeting. Kaya dinadala niyo po ang parents meeting sa inyong school. Okay, mga bata po ninyo, don't you ever forget, mapatid, our meeting with the Lord. That is our prayer meeting. Amen? Amen? Kaya inuna natin yung church prayer because, you know, kailanman ang isang individual o isang Kristiyano, hindi siya matututong manalangin personal until he never learn to come to the prayer meeting. Ano niyo po? Aho. Until an individual or a person or a Christian never learn to come to a prayer meeting, he will never and she will never learn to pray personally. Kasi because in the church, you will learn how to pray. Amen? Amen? Kasi kung hanggang ngayon, kapatid, wala ka pa sa prayer meeting, baka panalangin mo pa rin, kapatid, yung dasal, kapatid, amen, ng sabibutan. So our lesson, mga kapatid, primarily aims to teach us what is prayer. Kung ano po ang panalangin, its part and importance to our life as Christians. Yung bahagi po ng panalangin, may bahagi po yung ating pong panalangin, parang sulat, meron pong heading, meron pong body, meron pong ending, and meron pong salutation. Nahan niyo po, amen? Sa mga natutong nagsulat dati, pero ngayon wala na ako kasi, di ba, text na lang, where na you, dito na mi. Napaka-informal na ngayon, mga kapatid, yung communication. But then, mga kapatid, nung kami, nung nag-aaral, mga kapatid, maging paggagawa ng excuse letter, bago ka excuse, ay babalik pa yung excuse letter mo, wrong grammar, wrong spelling. May ba? Pero ngayon, mga kapatid, bihira, kung ano na lang. Kumbaga, messenger na lang, ma'am, hindi mo na ako makapasok ngayon. Ako na bahala sa inyo mamaya.
Napaka-informal na. But this is our communication with God. We learn the importance, ang kahalagaan nito, mga kapatid, sa ating buhay bilang isang Kristiyano. These truths, ang mga katotohanan ito, mga kapatid, should make us realize the value of prayer in living a godly life. Ay mapahalagan po natin ang kahalagahan po nito sa ating pamumuhay ng isang makadiyos na pamumuhay. That's the first, primarily aim. The next, mga kapatid, is this lesson aims to expose the pattern of prayer done by the Lord Jesus Christ for us to follow. So ipinpakita dito at pag-aralan natin, mga kapatid, yung pattern na kailangan po nating sundan, mga kapatid, bilang anak ng Diyos, na kung saan itinuro sa atin ang ating Panginoong Jesucristo. This lesson explains how our prayer operates so we can get results that will be for our own good. Lastly, our lesson aims to teach us how to pray and how to have the right attitude whenever we pray. We will learn here that every Christian can have a good prayer life. Amen? Amen? Pero tandaan po natin, as I've told last week, mga kapatid, na ang isang madaling paniniwala ng tao, mga kapatid, that they must learn how to pray before they can pray. Okay? Ang sabihin nila, hindi ko pa kasi alam mananalangin, kaya hindi pa ako nananalangin. Okay? Hindi po yung totoo. Kaya actually, hindi mo pa kailangan matutunan muna bago kayo makapanalangin. Kasi bakit? Kahit ang tao marami na siyang alam patungkol sa panalangin, until he is not praying, he will not learn how to pray. Amen? You will learn how to pray if you are already praying. Amen? Kahit natuto ka na, kahit mapagpus natin yung aralin ito, kapatid, tandaan po natin, hanggat hindi ka pa rin nananalangin, hindi ka talaga matutong mananalangin. You need to practice this. Amen? Kaya kailangan mong i-practice ang pagpanalangin. Number one of our lesson, mga kapatid. Number one of our lesson, yan sa ating Acts. Number one, mga kapatid, they introduce pattern for personal prayer. So there is a pattern for personal prayer na itinuro sa atin ng Diyos, mga kapatid, mula sa Bible. Maaaring yung iba, alam nyo na po ito, mga kapatid, lagi ko rin po ito sinasabi. The popular acrostic outline for the contents of prayer is ACTS. A-C-T-S. Because when we pray, there is ACTS. Merong action ng Diyos sa buhay natin. Okay? So number one, mga kapatid, letter A, 71 verse 8 ng Psalm. Basahin natin 71 verse 8 ng Psalms. Verse 8 ng Book of Psalms. Basahin niyo po. Ready? Basa. And basahin niyo po ulit. Ready? Read. Let my mouth be filled with thy praise and with thy honor all the day. So we know, kapatid, the first part, kapatid, letter A, what is that? Adoration. We adore Him. There should be a sign in our prayer where we only adore and praise God for who He is. Kaya nga sa letter, di ba, mayroon tinatawag na heading. Sino po yung susulatan mo? Halimbawa, politiko, honorable, congressman. Diba, kahit hindi honorable, di ba? Tama, amen? That's the heading. You give honor, right? Amen? In our prayer, mga kapatid, tandaan po natin, we give adoration to God. Kaya nga tayo po ay nagpupuri sa Kanya, mga kapatid. Amen? Through our prayer, we adore Him, mga kapatid. Ama naming nasa langit, pinupuri namin ang inyong pangalan. Right? Amen? Amen? Especially in our personal prayer. Okay? In our personal prayer. Not so in our public prayer, mga kapatid. But in our personal prayer, ay dapat ikaw ay ina-adore mo ang Diyos. Dapat nilulahati natin ang Diyos ang Kanyang pangalan, mga kapatid. Ang Kanyang kabutihan sa atin. Letter A, adoration. Letter C, ano yung letter C? Confession. 1 John chapter 1 verse 9. Mga nakakaalam. If we ready recite. We confess our sins. He is faithful to forgive us our sins and to cleanse us from all our unrighteousness. So you see that, kapatid, there should be confession. Tayo po bilang isang tao, araw-araw nagkakasala tayo. Amen? We need to confess it. Repentance is different from confession. Repentance only happens once. Nung tayo po tumanggap sa Panginoon. Amen? That's repentance. Nagsisi tayo sa hindi natin pananampalataya. Confession, mga kapatid, may happen oftentimes. Okay? At dapat lang, we need to confess that to God. Every sin that we commit, mga kapatid, every transgression na nagawa natin sa Panginoon, mga kapatid. Okay? We should also recognize the sin in our lives in the way God sees it. Sabi po ng Ezekiel,
Basahin natin ang book of Ezekiel, mga kapatid, chapter 16. How does God see sin? That how must we see it also? Kung paano tinitingnan ng Diyos ang kasalanan, ay dapat ganoon din tayo bilang mananampalataya. Ezekiel 16 verse 23. Are you there? Okay, verse 23, ready? Basa. And it came to pass after all thy wickedness, what? Woe, woe unto thee, saith the Lord God. Sabi ng Bible, it came to pass after all thy wickedness. Katapos ng lahat ng iyong kasamaan, kalikuan, kasalanan, woe, woe. Sabi niya, kapatid, unto thee, saith the Lord. What does it mean, woe? Yung nagulat ba? Woe. Okay. Woe. What does it mean, woe? Sa aba nyo. Sa aba mo. Okay. Ibig sabihin, mga kapatid, yan po ay hindi maganda. Okay. Kaya we need to confess. We must name it as cleansing and forsake it. Ikaw, nakakalam na yung kasalanan. Amen? Amen? You need to confess it to God. Name it. Name it to God, mga kapatid. Actually, alam naman ng Diyos ang kaibuturan ng ating pong puso. Pero dapat pangalanan natin ang ating kasalanan, mga kapatid. Amen? Okay, confession. And letter T, mga kapatid. 1 Thessalonians 5:18. In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you and me. So sabi ng Bible, in everything, give thanks. Sa bawat bagay, magpasalamat po tayo, mga kapatid. So letter T, what is that? Thanksgiving. Kaya nga sa panalangin, nagpapasalamat ka. You show your gratitude to God when you are praying. Amen? Amen. Ang hindi tinanalangin, we are ingrateful unto God. Ingrato tayo, kapatid. We just take and we do not give thanks unto the Lord. Kaya nga when we pray, mga kapatid, nagpapasalamat tayo. Kaya tayo po ba'y nagpasalamat? Kanina umaga, ginising tayo ng Diyos. Amen? And we need to thanks the Lord. Pasalamatan natin ang Diyos. Kaya kung meron pong mas marami sa ating panalangin, dapat pagpapasalamat. Amen? Dapat pagpapasalamat. Simple, mga kapatid, na bagay, komplikadong bagay, okay, malalaking bagay, ipagpasalamat natin sa Diyos. Mga tinugon na panalangin at maging mga hindi pa tinutugon na panalangin, ipagpasalamat mo pa rin ka sa Diyos, mga kapatid. Amen? And letter S, mga kapatid. Philippians 4:19. So basic mga kapatid ito. Dapat memorize ko po yan. Philippians 4:19. But my God shall supply all of your need according to His riches in glory by Christ Jesus our Lord. You see, mga kapatid, letter S, supplication. Doon pa lang tayo hihingi sa huli. Minsan kasi pag manalangin tayo, hingi ka agad eh. Lord, bigyan mo ko ni, bigyan mo ko, bigyan mo. Bil mo ko yan, bil mo ko na to. Hingi agad eh. Bago pa nagpasalamat, hingi agad. Okay? We should be devoted to ask God for everything that we and other people need, mga batid. You see Apostle Paul, mga batid, nung kanyang sinabi yung Philippians, sabi niya, but my God shall supply all of your need. Hindi niya sabi all of my need. Alam niyo po kung nasan si Pablo nung siya nagsabi niya, nasa kulungan po siya. Nasa kulungan po siya, mga batid. Dahil nandun po, mga batid, yung Baptist Church ng Philippos, ng Philippi, okay? And Apostle Paul said unto them, but my God shall supply all of your need. Okay? Tinutugon yung pangangailangan ko, sabi ni Pablo, my God shall supply all of your need. Okay? I'm praying that God will supply for all of your need. Amen? So we see the acts of prayer. Yan po yung dapat nilalaman ng ating panalangin, kapatid. Amen? Tayo po ay nag-adore, nagpupuri. Tayo po ay may confession. Need to confess. Huwag nating pabayaan, kapatid, na ang kasalanan ay dumami ng dumami. Bawa may makalimutan mo na. Namanhid ka na. Okay? We need to thank the Lord and supplication. And ibig sabihin, asking, kapatid. Letter B, the Bible records a model prayer in Luke chapter 11 where we can base our prayer. There is a pattern. Kumbaga sa mananahi padron, kapatid. Sa isang mananahi, yung padron, hindi po yun yung kanyang tinatahi. Amen? Yung padron niya lang, kapatid, yun lang po yung kanyang sinusukatan para makatahi po siya, kapatid. Okay? So, Jesus never prayed this. Tandaan niyo po. Yung binasa natin sa chapter 11 ng Luke, He never prayed that one.
Okay? He never prayed it. He is just taking the disciples who are asking him, mga kapatid, how to pray. Okay? Kaya ito po'y model, mga kapatid. He taught this to his disciple after personally praying. Nabasa natin sa verse 1, di po ba, ng Luke chapter 11, di ba? After he prayed, sabi ng Bible, the same prayer actually is mentioned in Matthew chapter 6. Mas familiar po kayo doon sa Matthew chapter 6, di ba? Kaya nung binasa nyo kanina, parang gusto mong unaan, pero parang iba pala, tama? Yung 11, di ba? Nung binasa nyo yung chapter 11, verse 1, di ba? Binasa natin sa chapter 11. Balikan natin ulit sa chapter 11. Diba? Sabi niya po doon, kapatid sa verse 2, 11 verse 2, and he said unto them, when ye pray, say, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done as in heaven, so in earth. Give us day by day our daily bread, and forgive us our sins, for we also forgive everyone that is indebted to us. And lead us not to temptation, but deliver us from evil. So kanina, parang gusto mong unahan, pero bakit parang iba, sabi mo? Kasi bakit? Yung inisip mo nasa Matthew chapter 6 yun. Okay, nasa Matthew chapter 6 po yun. So what does it mean, mga kapatid? This also mentioned in chapter 6, but he said, after this manner pray ye. Okay, after this manner pray ye. Okay, kayo'y manalangin ng ganito. Sabi niya, pag kayo'y manalangin, ganito ang paraan ng inyong pagpanalangin. Sinabi niya yung laman ng panalangin, mga kapatid. This should not be taken as a prayer that everybody should say word for word, because there is a difference in words both instances. Kaya hindi po ito yung panalangin that we're going to say it word for word, mga kapatid. Kasi bakit nga? Magkaiba nga yung wording sa chapter 11 ng Luke sa chapter 6. So saan po yung gagawin mo doon? Amen? Na ngayon po yung kalimitan na ginagawa, di po ba? Tama, amen? Kapag pag-pray, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins as we forgive the sins against us. Okay? For thou, tapos dugtungan na ngayon, di ba ba? Okay? Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now of our death. Amen. Wala naman yung doon dinagdagan pa. Saan yung doon? No, naman niyo po, kapatid, amen? Okay? Mali lang ang pagkaunawa, dinagdagan pa. Okay? So, here, mga kapatid, we're going to learn. Okay, yung mga laman ng panalangin ito na dapat meron din po tayo. It is just a pattern or manner of our prayer. Kaya sabi niya, in like manner, kayo'y manalangin ng ganito, sabi ng Panginoon. Number 1, makita po natin po yan, mga kapatid. Our Father which art in... So, saan po address ang ating panalangin? Saan ang address? Sa langit, kapatid. Hindi po yan sa piyak. Amen? Hindi po yan sa Piyak, hindi po yan sa Bandugulakan, hindi po yan sa Baklaran, hindi po yan sa saan pa? Sabi ng Bible, we serve in heaven, ang Diyos nasa langit, amen? Pag may gusto, may pupunta lang kayo, saan na, pupunta-punta. Okay? Kaya meron mga shrine na tinatawag, tama? Kung saan-saan, mga shrine. May pupunta lang naman doon, magpipiknik-piknik lang mga gagawin, tama, amen? Sabi ng Bible, maliwanag, which art in heaven. Here we are taught to address our prayers to God only and not to the saints. Not to the saints. Tinurong panalangin yan. Saint John, pray for us. Saint Matthew, pray for us. Saint Luke, pray for us. Para na lang matapos lahat, mga kapatid. Mary, pray for us until now in the day of our death. Amen. Hanggang mamatay na. Sana kunin naman ni Lord, Okay. So, not to the saints, not even to the angels. They have no thought or idea of us. Yung mga ligtas na nangamatay na nasa langit na, mga kapatid, kaya tandaan po natin, they have no thought of us. Hindi nila alam kung anong ginagawa natin ngayon. Hindi po sila all-knowing. Kaya minsan nakakalungkot, pati sa mga ninuno yung namatay, nananalangin ka. Nakakita ka lang ng butterfly, o binabantayan ako ni Lolo. Lolo ka niyan? Diba? Dating caterpillar yan, ngayon po ay naging butterfly yan, hindi yung lolo mo at lola mo, amen? Ayan, tayo po ay naturuan, mamatid ng wala sa hulog talaga. Tapos dadasalan mga ninuno. Okay? Kasi nga, hindi tayo naturuan talaga sa Biblia, mga kapatid. Okay? Not to the saints.
Wala silang, they have no idea about us, even the angels. Pwede manalangin kay Michael Angelo. O kay Angel Gabriel. They have no thought with us. Sabi ng Bible, which art in heaven. Kaya nga hindi rin po sa dingding, mga kapatid. Amen? Amen? Ama naming nasa langit, hindi nasa dingding. Amen? Dadasal, pupunta araw sa dingding. Marami nga dyan, mga kapatid. Dami yan. Tatapusin niya hanggang matapos sa dulo. Lahat inapos, mga kapatid. Paglabas, mga kapatid, lasigero pa rin, amen? Marites pa rin. Kasi ang patay na Diyos ang nilalapitan. Tandaan po natin, mga kapatid, kung mga yan, tayo mo na. Ay, hina talaga ito. Yan yung lolo mo eh. Ibig sabihin, hindi maayos yung paglilinis yung klobe. Bakit may naiwan na ganyan? Okay? Saan ako? We must take this privilege of calling Him our Father because everybody, tanda mo na, everybody was created by God. But not everybody are children of God. Lahat ay nilalang ng Diyos, pero hindi lahat anak ng Diyos. Sino lang ang anak ng Diyos? Okay? The begotten Son. Ibig sabihin, di ba? Okay? Pero, sino lang yung anak ng Diyos na ngayon? John 1:12. But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. So we must have that. We have that great privilege and we need to take advantage of it, mga kapatid. Amen? To call Him Father. Tayo po'y pag nananalangin, tumatawag tayo sa Diyos, mga kapatid. Ama naming nasa langit. Number 2, anong sumunod? Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Ay sabihin ng hallowed, sambahin, mga kapatid. Kaya ang kanyang pangalan. Sabi ng Bible, ang itinuro ng Panginoon, sambahin ang ngalan mo. Hindi sambahin ang nanay mo. Amen? Amen? Kung sinamba naman nanay. Okay? Sabi ng Bible, ang pangalan niya ang ating sambahin at ang itaas natin. The term hallowed is translated in other places of the Bible as sanctified. It is an adoration to God's name, for we pray to give glory for His holiness and greatness. Ay tataas natin ang kanyang pangalan, mapatid, sa ating pagpanalangin. And number 3, thy kingdom come. Sa pinapanalangin natin ang kanyang kaharian ay dumating, kapatid. This concerns the promise of Jesus and the preaching of John that the kingdom of heaven is at hand. Ang sabi ni John, mapatid, sa kanyang preaching, repent, for the kingdom of heaven is at hand, mapatid. Nasa kanila na ang Panginoon. And one day, He will come again. Amen? Kaya nga when we pray, mga kapatid, we see to it, mga kapatid, and we are looking forward, mga kapatid, for His coming again for us, mga kapatid. Amen? Okay? Kaya nga, di ba yung mga mag-aasawa na sila ay tinatawag na LDR. Mag-asawa, hindi mag-boyfriend, mag-girlfriend na. LDR, ano ibig sabihin ng LDR? Alam na lang yung Sister Maricel yun pero nandun siya sa long distance. Rivalry? Relationship. Relationship, di ba? Ano yun po yung mga kapatid? Siyempre, pag sila nagtatawagan, lalong nasasabik sa isa't isa. Tama, amen? And they're even wishing, sana magkasama na tayo. Nanonood niyo po yun, tama, amen? Okay? Kami naman nagkaiwalay ng kaunti ni Mrs. noon. Ako po'y nauna sa Laguna, 2005. Pero mga ilang buwan lang siguro. Kasi magkasama na kami kami po'y mula ikilasal. Okay? Ng isang taon. Pero nung ko'y pali siyempre ay medyo nakalayo. Ako Laguna, nasa Isabela po siya. Okay? So you're just wishing, mabutin, sana pauwi ka na, ganun, di po ba tama? When we communicate, right? Amen? Pero mamaya, pag hindi mo naman nakakausap, parang wala na naman. Tama, amen? Amen? Pero pagkakausap mo lang, kung lalo mong namimiss, tama, amen? Alam niyo ba ganun din pag tayo pinanalangin? We miss God. We miss Christ, amen? We show our longingness unto Him. Kasi nasabi natin, thy kingdom come, Lord. Okay? Dumating ang iyong kaharian. Okay? So, the concern, every Christian should pray for what Jesus has promised, mga kapatid. Number 4, thy will be done as in heaven, so in
earth. So ang ating panalangin, kapatid, kung ano pong nangyayari sa langit, yun din po yung panalangin natin dito sa lupa. Amen? Amen. Thy kingdom come, thy will be done on earth as in heaven, so in earth. Kaya nga mga kapatid, sa langit, meron pong kantahan, mga kapatid, amen? At ano pong kantahan sa langit? Hindi siyempre makalangit, amen? Kaya kung ganun pong awitin sa langit, ang awitin natin dun sa lupa, dapat makalangit din, amen? If they are excited there in heaven to worship God, so is in earth. Dapat ganun din doon sa lupa. Dapat excited po tayo, mga kapatid, amen? Kaya kung tayo po'y nananalangin, kapatid, inilalapit natin yung ating sarili sa Diyos, sa Kanyang kalooban. Okay? Na mangyayari yung Kanyang kalooban sa ating buhay, maging sa mundong ibabaw na ito, kapatid. Amen. We pray, mga kapatid, the Sunday is for the Lord, and we know Sunday is for the Lord. We are the church, mga kapatid, because we want that His will be done as in heaven, so is in earth. Ganon din po dito sa lupa, kapatid. Amen? Yun dapat ang nangyayari. Heaven is a place of rest and joy because His will or His desire is what they implement there. Meron pong kapahingahan, meron pong kagalakan, meron pong perfectong kapayapaan doon sa langit. Bakit? Ang kalooban ng Ama ang nangyayari doon. Alam niyo po, kapatid, ganoon din sa ating pong buhay Kristiyano. Kung ang kalooban ng Ama ang nangyayari sa ating kapatid, may tunay tayong kapayapaan. Amen? Bombahin man, mga kapatid, ang Iran. Amen? Payapa pa rin tayo. Amen? Ay, Bombay na nga kahit Bombay ng China, kapatid, man. Well, we pray for them. God save them. Let Him save them. Kung sila'y tatanggap talaga sa Panginoon, mga kapatid. So, ano po yung kalooban ng Ama? Ano pong ginagawa sa langit? Dapat po yung ginagawa sa lupa. So, we are going to check ourselves. Panginoon, ito ba yung nangyayari sa langit? Kaya ilalayo mo yung sarili mo, kapatid, sa mga bagay na hindi nakapagbibigay kaluguran sa iyo. Kaya may inuman ba sa langit? Kaya ikaw din nasa inuman? Dapat wala. Sigurado wala. Sabi ko sana, tama po, amen? Kaya yun po yung ating panalangin, kapatid. Thy will be done as in heaven, so is in earth. May marites ba sa langit? Siyempre wala, amen? Amen? Dapat sa lupa'y wala. Lalo na, kapatid, amen? Dito din po sa mga kalipunan ng mga anak ng Diyos, wala, amen? Okay? That's why we are excited to come to the church because this is the will of our Father in heaven. Mga kapatid, amen? Yun po yung kalooban ng Amang nating nasa langit, mga kapatid. Okay? You know what, mga kapatid? We must always pray that we can be able to follow and obey His will so we can have a life that is joyful and at rest. Last week na pag-aralan natin ulit, mga kapatid, what is the only limitation for God to answer our prayer? What is the only limitation for God to answer our prayer? He is what? Ano lang po yung, kapatid, limitasyon para sagutin ng Diyos ang ating panalangin? His will. Kaya kung ang ating panalangin, hindi niya kalooban, hindi niya sasagutin, kapatid. Amen? Nalayo ba? Kung ikay nananalangin, Lord, hindi ako sisimba mamayang hapon. Sigurado hindi yan tutugunin ng Diyos. Amen? Hindi yan kalooban ng Diyos. Amen? Nalayo niyo po, kapatid? That is His only limitation, kapatid, for answering our prayer. His will. Ang kanyang kalooban, mga kapatid. So number 5, give us this day our daily. You see that? Daily, not monthly. Amen? Not yearly. Pero sabi ng Bible, daily. What does it mean? It means to say, mga kapatid, we need to have a constant daily communication with our Father in heaven. Dapat tayo po'y nalod at nanalangin, mga kapatid, humingi sa Diyos. Kaya nga, dahil nga po sa kapuspusan na ng biyaya ng tao ng mga materyal na bagay, talagang hindi nabira na nalapit sa Diyos. Pag siya lang po'y nalapit sa Diyos, pag siya'y nagkabaon-baon na sa utang. Pero dahil sa kapuspusan ng biyaya, buksan yung rep, gulong yung estate, gulong yung hotdog, punong-puno. Di ba? Mananalangin pa ba yan? Kaya sabi ng Matthew chapter 6 verse 33, seek ye first. Pero bago niya sinabi yung seek ye first sa 33, mapatid, mababasa natin sa unahan, sabi niya, okay, ay huwag nyo alalain ang inyong pananamit, ang inyong pong bahay na sisilungan, at inyong pagkain, sapat yun yung inaanap ng mga hidden, yung mga hindi mananampalataya. Sufficient the day thereof, sabi ng Bible, mapatid, is evil.
Eh yung labis-labis, sabi niya, kasamaan na. Minsan kasi lahat, kapatid, gusto akin. Yung akin ay akin, yung iyo ay akin din. Ibig sabihin niyan, mga kapatid, dapat tayo po'y nagmamakaawa sa Diyos araw-araw sa ating buhay. The bread here pictures our physical needs. God wants us to depend on Him daily for our physical needs. Notice that the petition should not only be for ourselves but also for others. Sabi niya, give. Ano sabi niya? Give us. Hindi sabi give me. Amen? Ano ibig sabihin give us? Idamay mo rin, kapatid, ang iyong kapwa. Amen? Lagi kayo manalangin. Okay? Alalaanin mo din naman, mga kapatid, ang mga nag-i-host na sila man din, mga kapatid, amen, ay pagkalooban ng Diyos. Amen? Give us. Minsan kasi pag tayo po'y nanalangin, give me. Tayo lang, pampasarili lang natin. Pero sabi ng Bible, tinuro ng Panginoon, give us. And then number 6, mga kapatid, and forgive us our sins. Plural. Sins. Amen? Nabasa niyo po yan? Amen? And forgive us our sins. We need to confess of our sins to God. 66 verse 18 ng Psalm, sabi ng Bible, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Kung ating pababayaan ang kasalanan sa ating buong puso, kapatid, the Lord will not hear us. Kaya nga yung unang pattern ng ating panalangin, ask, kapatid, letter C, confession. Confess first. So that wala pong barakid, wala pong sagabal ng ating pong pagtanggap ng katugunan ng ating panalangin. Sabi ko sa inyo kanina, kapatid, we know we sin, we confess it, we need to confess it right away and forsake it. We need to forsake it, pabayaan na natin. Kasi iniipon natin ang mga maliliit na kasalanan, ang malaking kasalanan, nagsimula yan sa maliliit, kapatid. Amen? Kaya sabihin natin, kaya mo naman eh. Yes, maaaring kaya mo pa, pero dahil pinabayaan mo, lumaki ng lumaki yan, until such time, kapatid, kontrolado ka na ng kasalanan. Isang nag-aalaga ng ahas, mga kapatid, animal lover siya at ang inalaga niya pa'y ahas. Anaconda. Hanggang lumaki, maliit, hanggang lumaki na ng lumaki ay ang kanyang ahas, ay katabi niya pa sa higaan. Pero isang araw ay napapansin niya yung kanyang alagang ahas, mga kapatid. Pag tutulog, kapatid, di magtutulog, dapat naka-curl na gano'n. Abay, naka-straight. Naka-straight, nakatabi sa kanya. Parang tao ba? Kalisan niya, sa kala niya patay. Punta siya sa kanyang vet. Sabi niya, Dok, bakit ganun yung aking alagang ahas? Okay? Kasi, pag nakahiga, akala ko patay, naka-straight po siya. Pero buhay naman. Sabi ng vet, alam niyo bakit? Sinukusukat ka niya kung gaano ka na, kung kaya ka na niyang lamunin ng buo. That's sin. Pag-alagaan natin ng sin, kapatid, maliit pa lang. Palaki ng palaki yan. Pag lumaki na, lalamunin ka niya. Mahirapan ka na, kapatid. Amen? Amen. That's why we need to confess it and forsake it right away. Okay? So number 7, kapatid. There's not a day that we never commit a sin, right? Amen? We sin sa isip, sa salita at sa gawa. Yung po ang kasalanan. Wala pong malaki, maliit na kasalanan. Maliit lang yung kasalanan ko. Maliit, parehas lang yun. Yung kasalanan, kapatid, pag nakagawa ka ng mali, amen? Yun po yung pinakapangunahin ng alam po natin. Pangalawa po, mga kapatid, pag hindi mo ginagawa yung mabuti. Nasa James po yan. Nasa James po yan, mga kapatid. Sabi ng Bible, mga kapatid, pag alam po natin yung mabuti at hindi natin ginagawa, kasalanan yun sa atin. Amen? Kaya minsan, nakala natin, di ba magkapasala, wala namang ginagawang masama. Tama nga, walang ginagawang masama, pero wala namang ginagawang mabuti. Pares lang yun, nagkakasala pa rin yun. Okay, and then number 7, for we forgive everyone that is indebted to us. This is the responsibility of every Christian who comes to God for forgiveness of sins. Or else they curse themselves when they pray. We must forbear, forgive, and forget those who have wronged us, for us to have peace of mind within ourselves whenever we come to Him. Kaya nga, pag tayo po'y lalapit sa iyo, alalahanin mo natin yung mga nagkasala din sa atin. Dulong natin sa Panginoon. Mayroon magpatawad. Tama, amen? Amen? Lalo pag utang yan, right? Amen? Okay? Discount mo na lang, amen? Okay? Pero minsan, natututo tayo magpatawad, pero ang pinakamahirap yung kalimutan. Napapatawad kita, pero huwag ka muna magpakita sa akin, ha? Hanggang kailan po? Hanggang ako'y buhay.
Pero alalahanin lang natin kung paano tayo pinatawad ng Diyos. Lalo kung mga kapatid natin yan, kapatid. Alalahanin lang natin kung paano tayo pinatawad ng Diyos. Kung ang Diyos ka nagpatawad sa atin, tayo pa. Amen. Ay matuturin tayo magpatawad. Na minsan nga, sabi ko, kapatid, ang nagpapalayo ng relasyon ng mga magkakapatid ay yung utang. Na dapat, kapatid, sa kalipunan natin, sa simbahan, kapatid, yan po yung iwasan. Yan, yung magkaroon kayo ng utang-utang. Yan, alam nyo yun. Na pag mayroon kayong lalapit sa inyo na uutang, malalang ilalo halaga, kapatid, sabihin nyo sa akin muna. Oo. Pag-pray natin. Amen. Oo. Alam niyo po, kapatid, tandaan niyo ba ito? Ay, turo ko na ito sa iyo, kapatid. How to get money from God din. Ewan kung naalala niyo pa. Kasi ang Panginoon minsan, siyempre ang Diyos, binibigyan niya ng disiplina ang Kristiyano eh. Kaya dumadating ang kasalatan ng mekanisya sa kanyang buhay. Yung po'y pagpapalo ng Diyos. Tapos yung intervene, para makarealize siya ng kanyang pagkukulang sa Diyos. Mauna muna. May minsan, siyempre, may lalapit sa iyo, gusto umutang. Ngayon kung talagang, alam mo naman, with your discernment, kailangan niya naman talaga. Pero wala ka. Ang pinakamagandang gawin mo, kapatid, bigyan mo na lang, huwag mo nang pautangin. Ang ibig ko sabihin, halimbawa, nangungutang 1,000 pesos. Eh talagang wala ka rin naman. At alam mo, kailangan niya talaga. Kapatid, wala ako eh. Pero meron ako dito 100 pesos, huwag mo nang bayaran. O hindi ka, walang samaan ng loob yun, di ba, man? Huwag mo na lang pong bayaran. Pero may 100 pesos na po ako dito, yan lang po ako yung makakaya. Kasi may pangangailangan din ako. Eh siyempre, mahirap yung lalapit uutang, di naman nakabudget yan, tama, man? May pagsama sa budget mo yan eh. May tapos pag hindi pinautangan, siya pa yung magkakasama ng loob. Sasama ng loob. Nakuha niya po yung kapatid, eh, man? Eh, kung mangyari po yun, ang pinakamaganda, ito po, ngayon, kung meron ka talaga, mga kapatid, talagang meron ka na 1,000,000. Hindi na 1,000,000. Eh, tapos nagpautang ka, tapos hindi ka pa nag-tithes, eh, man? Ano mo yan? Yan, laki ng kasalanan mo, nadamay ka na lahat ng kasalanan. Hindi ka na nag-tithes, nagpautang ka pa, binigyan mo pa ng interest. Kawawa na nga yung tao, binigyan mo pa ng interest. Kung gusto mo makatulong, ganun na lang. Ngayon, meron pumunta doon sa ating church doon, humihingi na pambili ng gamot, pero makita mo, naninigal na yung kapag babae dyan na palakad-lakad lang, yung taga dito yung sabi ko, ate, wala akong pera eh, maganda po, tigil niyo paninigal niyo para pakiwas kayo sa sakit. Pero meron ako dito, binigyan ko ng 50 pesos, huwag niyo na pong bayaran. Sabi ko sa kanya. Ngayon, naiiwas kayo dumadaan dyan, kasi pag inisip niyo utang niya. Ngayon sabi niya, Pastor, sabi ko, ate, huwag niyo na pong bayaran, huwag niyo na pong alalahanin niyo. Pero huwag naman babalik ulit, eh, man? Pero nga ganun, di ba? Dahil mo binigyan, bigyan mo 100, huwag mo nang bayaran niya. Sabi mamaya, babalik ulit. Sabi na-kompleto din yung 1,000. Naglulukan lang tayo dapat meron tayong discernment. Kasi bakit? Magkakaroon po ng mga labat ng pagsasamang gawa ng ganyan. Tandaan niyo po, kapatid. Dapat magkaroon tayo ng right discernment. Kaya huwag kayong basta-basta mag-decision sa mga bagay na yan. Alam niyo naman, pag may pangangailangan ng tao, magparaya ka. Paraya ka na lang, kapatid. Tandaan niyo po yan. Ang Diyos ang magpapalit. Man? Kung sa pinigyan mo ng utang isang araw, di mo mabili ng singil-singil. Pag nakikita ko, utang na lang. Kapayan. Taas ko popost mo pa sa Facebook. Yan, nag-away na kayo sa Facebook. May nakakita, pares pa lang simbahan na dadalawa niyo, eh, man? Tapos pares pa lang hindi nagtatay. So, yun ang nangyari, eh, man? Ay, nako, mabatid. Huwag kayong madala, huwag kayong mapunta dyan sa mga bagay. Mahirap po yan, kapatid. Amen? Okay, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Iadya po kami sa kasamaan. This is a plea for God not to lead us to ourselves because we are weak. Tayo po'y mahina, kapatid, kung wala po ang Diyos. Kailangan natin ang tulong ng Diyos, kapatid, sa araw-araw. Hindi po tayo invincible, kapatid. Amen? Kaya ko yan! No, we're not invincible. We need God. Lead us not in temptation, Panginoon. At iadya mo kami sa kasamaan. Iiwas mo kami sa kasamaan. Okay? Sabi natin, kayang-kaya ko yan. Kahit naman ako nakaupo dito sa inuman, hindi naman ako tatagay eh. Wow!
Dahil nandito naman ako sa sugalan, hindi naman ako tatayay. Dami sa inyo mga nailog. Baka kayo, isa pa kayo. O ngayon, sa mga Facebook na yan, mga nagpo-promote ng sugal, baka isa pa kayo sa nagpo-promote niya. Nakakita lang kayo namimigay ng cellphone, nandiyan ka na rin, isa ka na rin sa mga nagla-like dyan. Well, follower ka pa. Ang pinapromote, sugal. Amen? Eh, nandiyan ka na rin, nakikipag-comment, nakikipag-share ka na rin. Nakakita ka lang ng cellphone. Dahil nating nadadala sa mga bagay na ganun. Amen? Okay? Sa lalaki mong tao, nandiyan ka pa, follower ka dyan, amen? Asawa ka na nga. Okay? Ano niyo po yung mga kapatid? Mga pinapromote niya sugal. Kasi sila nayaman, kaya madali silang yumaman, nakala mo, nagkakawang-gawa sila. No! Nakikinabang sila! Nanunugal po sila, milyon ang kinikita nila dyan! Nakala mo naman na yung boy dyan, namimigay siya. No! Andiyan ka din na nagsishare eh. Okay? Tayo, Kristiyano kapatid, umaasa tayo sa Diyos, hindi sa tugal, man. Hindi ka mananalangin mo mga ganyan eh. Oo, pupunta sila sa ganito, dala-dala nila yung kanilang ticket ng kanilang ng loto. Okay, mananalangin sila, hahapos sila. Sinong Diyos ang nilalapitan nila? Yan mga kapatid, because they don't really learn mga kapatid who is God is, mga kapatid. Amen? Temptations must be prayed and prepared against so we can be delivered. Ang tentasyon, mga kapatid, dapat ikaw nag-pray natin. Lord, iadya mo po ako. At dapat pinaghahandaan natin, kapatid. At darating yan sa panahon na hindi ka handa. Sin conquers and destroys unprepared Christians. Pag hindi tayo prepare, mga kapatid, it destroys unprepared Christians. May nauwag, mga kapatid, when we kinaugalian natin manalangin, mga kapatid, ay nandiyan ang pagpapalakas ng Diyos sa atin. Nandiyan ang pag-aadya ng Diyos sa atin. Amen? So you see the pattern, amen? That God will pray that word for word, mga kapatid. It is your word, mga kapatid, na iyo pong ipagpanalangin sa Diyos from your heart. Amen? Not from the mind, but from the heart. Amen? So number 2, mga kapatid, the involved person in personal prayer. Who are the involved persons in our personal prayer? The word pray is not only a personal action word because it involves the Trinity when we pray. Nandun po ang Trinity, Romans chapter 8, verse 26. Romans chapter 8, verse 26. Romans chapter 8, verse 26. Are you there? And 27, let us read all together now. Ready, read. Likewise, the Spirit also helpeth our infirmities, for we know not what we should pray for as we ought, but the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. And he that searcheth the hearts knoweth what is the mind of the Spirit, because he maketh intercession for the saints according to the will of God. Okay? So number 1, involved in our prayer, mabatid, the Son. Capital letter S. Okay? This is the Lord Jesus Christ. In verse 27, the He there, mabatid, speaks of Jesus Christ. His work whenever we pray is to search our hearts. Kaya nga hindi po tayo pwedeng talaga sa salitang balbal, magbalubal-ubas sa panalangin eh. Because it is the Lord that will search our hearts. Siya ang nakakatalastas ng ating puso, mga kapatid. Okay? He make intercession. Siya yung ating tagapamagitan, mga kapatid. Sabi ng 1 Timothy chapter 2 verse 5, sabi ng Bible, for there is one God and one mediator between God and man, the man, Christ Jesus. Meron lang isang tagapamagitan, kapatid. Hindi po mediatrix, wala pong mediatrix sa Bible. It's not Mary. Pero actually, mga kapatid, ngayon din po yung nung nakalipas lang na taon ay nagdeklara na nga po, mga kapatid, ang Vatican, mga kapatid, na hindi nga si Mary daw ang mediatrix. You see that, mga kapatid? For all those years, 2,000 years, mga kapatid, nanalin lang ang tao. Ang sasabihin ngayon, kapatid, hindi si Mary ang mediatrix. Wow! Okay? Paano yung mga nanin lang noon, naniniwala na siya ang mediatrix? Di wala, napahamak. Pero hindi pa rin ikakamulat ang kanilang mata yun, mga kapatid. Sabi ng Bible, there is only one mediator, and that is the Lord Jesus Christ. Amen?
when we pray, mga kapatid, is the Lord Jesus Christ that will mediate. Siya yung mediator. Siya yung nagdadala ng ating panalangin sa Diyos. Sa amang nasa langit, mga kapatid. Amen? So the Son, mga kapatid, He tells to the Father what we need. That's why we pray in Jesus' name. Okay? In Jesus' name. And number 2, the Father. The Father. Capital po yan, ha? Capital letter F, capital letter S. The Father designed His will for each and every one of us. Whenever we pray, we are not changing the mind of God, for He is unchangeable. Basahin natin Malachi. Hindi naman po chapter 10. Amen? Huwag kayo masyadong nervousin. Tapos na tayo niya ng Sunday. Amen? Chapter 3, verse 6. Parang nervous naman kayo. Okay, Malachi chapter 3, verse 6. Ano sabi ng Panginoon? Verse 30, read. For I am the Lord. I change not. Therefore, ye sons of Jacob are not consumed. Sabi ng Bible, for I, the Lord, I change not. Pag tayo po'y nananalangin, kapatid, hindi natin binabago ang Diyos kasi hindi natin kayang baguhin ang Diyos. Amen? Hindi po tayo nakikipag-negotiate sa Diyos kasi hindi po siya negotiable. Amen? Hindi rin natin pwedeng i-bribe ang Diyos. Minsan, ang Kristyano, nananalangin, Lord, maglilingkod ako sa inyo, basta patamayin nyo na ako ng weteng. Wow! Ano yun? Okay? Okay, we cannot bribe, we cannot negotiate with God because He's unchangeable. You know what? When we pray, we do not change God. Actually, we are the one who is changing. Tayo po yung nagbabago pag tayo po yung nananalangin. Okay? Tayo po yung binabago ng Diyos, mga kapatid. Amen? When we pray, we are not dictating what He's going to do with us, but we're just pleading God to perform His will in our lives so we'll have the best for us. Okay? Hindi natin siya didiktahan, mga kapatid, ng gusto natin. Kundi tayo po ay nakikiusap sa Diyos, Lord, pangyarihin mo ang iyong kalooban sa ating pong buhay. Okay? Ay mga asawa, babae, ang asawa, mag-pray. Lord, okay, show me your will. Ano na kayo magiging asawa? Ang iyong, thy will be done, but give me God. Paano yun? Meron na pala siyang pangalan sa aming isipan. Paano naman yun? Thy will be done, but give me God. When we do His will, mapatid, when His will, mapatid, ang mangyayari sa ating buwan, we'll have the best for us, mapatid. Amen? And we have the Trinity, the Son, the Father, and then lastly, number 3, the Holy Spirit. The Spirit is the one who talks to our hearts and makes intercession for us so we will pray. Kaya ang wala na Espiritu nagsasabi na tayo po'y manalangin. He is the one that convicts our hearts. It illuminates our hearts, mabalit. Minsan sa ating pong kabigatan ng ating pong buhay, hindi natin alam kung ano po yung pag-pray natin sa Diyos. But it is the Holy Spirit, mabalit, that gives us word. Okay? Minsan, ihabulgul mo na lang, pero ang banal na Espiritu ang magsasabi, ang kailangan mong hilingin sa Diyos, mga kapatid. Amen? Okay? Kaya sabi ng Bible, mga kapatid, quench not the Holy Spirit of God. Kaya nga, if we are not praying, mga kapatid, if we are not praying for the will of God, we quench the Holy Spirit of God. What does it mean, quench? Quench. Yan po pag halimbawa ay may apoy, mga kapatid, you need to quench the fire. You stop it. Okay? Pinipigilan mo, hinihindir mo, kapatid, yung banal na Espiritu na nasa iyo. If you are not praying for the will of God. Mamaya nga po, wala ka na naman. Then you quench the Holy Spirit of God in your life. You see that, mga kapatid, natitiis mo that the Holy Spirit is quenched. Okay? Natitiis po natin yan, but when we are praying, mga kapatid, it is the Holy Spirit that talks to us. It is the Holy Spirit that will convict us. Kaya let's have this steadfast heart as we pray so the Trinity will get involved in our lives. So you see, sa ating panalangin, we address to the Father. Amen? We address to the Father and the Holy Spirit talks to us through our prayer. And sa panguli, sabihin natin, lahat ito ay aking dinadalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Huwag niyo pong kakalimutan yun. Ngayon, dapat may pangalan ng Panginoong Jesus. Amen? Minsan, mga nagpipray sa inyo, parang Catholic pa rin. Walang in Jesus name solely minsan, hindi nga mabigkas-bigkas. Alam po yung stamp. Di ba yung mga nagsusulat ng letter noon sa post office? Merong address, mga kapatid. Paglalagyan po yan ng selyo.
para makarating dun sa patutunguhan. Kaya nga po sa ating panalangin din naman, ang selyo ang Panginoon. Ang sabihin natin, in Jesus' name, this I pray. Ang sabi ng Panginoong Jesus, mga sa John chapter 15, sabi niya, mga kapatid, whatsoever ye ask in the Father in my name, He may give it you. Ay pag tayo hingi sa Diyos Ama, mga kapatid, sa pangalan ng Panginoon, amen? So you see, the Trinity working in our prayer. Okay? Because they are triune, mga kapatid. And then number 3, lastly, the important prerequisites of personal prayer. What does it mean, prerequisites? Ano yung sabihin ng prerequisite? Ano yung sabihin ng pre? Halimbawa, nakita mo yung pre. Nanak mo, pre. Kaya, sabi mo, prerequisite, sabihin ng pre, beforehand. Yung dapat attitude na meron tayo, mga Matthew 7:7, basahin lang natin to. Balis na lang tayo dito. 5 minutes. Matthew 7:7. Ready? Basa. Ask and it shall be given you. Seek and ye shall find. Knock and it shall be opened unto you. Okay? So gives us these actions describing our prayer. Sabi niya, ask. What does it mean when we ask? What attitude that we must possess? There must be attitude. That is the prerequisite. May tamang pag-uugali dapat tayo pag tayo may manalangin. Kaya nga, when we pray, we ask. What attitude what we must possess in asking? We must have. We ask by? Sabi ko, huwag sasagot mga nagdalo para ma-expose man natin yung mga hindi pa nakakaalam talaga. Sabi mga kapatid, whatsoever ye ask in prayer, believing ye shall receive. Matthew 21:22. Pag ikay nanalangin, kapatid, dapat manampalataya ka, nasasagutin ng Diyos. Amen? Nanalangin ka, sabi mo, sasagutin kayo ng Panginoon. Totoo kaya yun? Huwag ka na sana nanalangin. Meron kasabihan, why worry if you can pray? Iba naman, why pray if you can worry? Mag-worry na lang daw. You need to believe, mga batid, when you pray. We cannot ask from somebody whom we do not believe. Hindi naman tayo, hindi ka believe, hindi ka hingi. But we believe on God, amen? And the number 2, seek. When we seek, what attitude what we must possess? We seek with humility. Humbleness. Dapat ikaw ang naghahanap, ikaw ang magpapakumbaba. Ikaw yung naghahanap, ikaw pagalitin. Amen? We seek God with humility, mga kapatid. Okay? We pray and seek God after God. We show humility before Him. 27%, mababasa niyo po yan. God is not after us. We should be after God. Amen? He is not after us, mga kapatid. We are the one after God. We are the one pleading. Tayo pong nagmamakaawa, kapatid. Amen? Amen? Then when we come to God, mga kapatid, it is God who needs Him. It is us who needs God, I should say. It is not God who needs us. Amen? Ay pupunta ka ng simbahan, mga kapatid, makasimba nga. Hindi yan utang na loob ng Diyos, kapatid. Amen? Sabagat tayo, we are the one pleading after God. Tayo ang nagmamakaawa sa Diyos, mga kapatid. It's our privilege to come unto Him. Kaya dapat meron tayong pagpapakumbaba. What does it mean, mga kapatid? Kaya we cannot live without God. Amen? That's we humble ourselves. It's something we cannot live without, mga kapatid. And that is God. And that is God. Kaya tayo po yung magmamakaawa. Okay? So ask by faith, seek with humility, knock with what? Hey, ano mangyayari dapat? Pag ikaw ay kumakatok, para kayo pagbuksan. Diba, sa unang pagkatok mo, hindi nagbukas. Anong gawin mo ulit? Uulit ulit. Persistency. What does it mean, persistence? Consistent at matiyagama, kapatid. Kaya makita po natin yung tao dito sa Luke chapter 11. Tingnan natin, balikan natin yung Luke chapter 11. Last verse na po natin yan. Okay, 3 minutes. Luke chapter 11. Ang sabi ng Bible, verse 5, basahin natin yan, verses 5 to 8. Verses 5 to 8. Are you there? Luke 11, verse 5, ready, basa. And he said unto them, which of you shall have a friend, and shall go unto him at midnight, alas 12, and say unto him, friend, lend me 3 loaves
For a friend of mine in his journey is come to me, and I have nothing to set before him. And he from within shall answer and say, Trouble me not, the door is now shut, and my children are with me in bed. I cannot rise and give thee. Verse 8, I say unto you, though he will not rise and give him, because he is his friend, yet because of his importunity, he will rise and give him as many as he needed. Kasi, sino sa inyo may kaibigan, sabi ng Panginoon? Hating gabi, at mangangatok sa inyong bahay at hihingi ng tinapay, o manghihirap ng pumala, lend me your 3 breads. Kasi meron akong kaibigan na dumating sa aking tahanan at wala akong may hahain sa kanya. Pero sabi niya dito, kapatid, yung kaibigan na nasa loob, trouble me not, tulog na kami at aking mga anak ay kasama ko sa bed. Why, mga kapatid? Kasi napaka-inconvenient, mga kapatid, sa kanila, nababangon. Kasi during that time, ang bahay po nila, mga kapatid, wala pong kwarto, nakahiga lang po sila, yung pintuan nandiyan niya nakahiga, kailangan po sila babangon na para mabuksan yung bahay. Katabi niya yung kanyang mga anak. Kaya sabi niya, trouble me not, ang mangyayari gigisingin niya lahat ang kanyang mga anak, so maaabala sila lahat. Sabi niya, trouble me not. Pero kahit na, kapatid, sila'y matrouble, sabi niya, babangon pa rin na mabigay ng tinapay because of his importunity. What is that importunity? Because of his persistency. Kasi hindi siya alis hanggat wala siyang makuha ang tinapay. Kaya nga, sabi ng Panginoon Diyos sa verse 9, mga kapatid, yun po, verse 9. Let me read. And I say, unto you ask, and it shall be given you. Seek, and it shall find. Knock, and it shall be open unto you. Kaya wala ngang kasagutan kasi hindi ka naman humihingi. Kaya nga walang kang nakikita kasi hindi ka naman naghahanap. Kaya nga walang binubuksan kasi hindi naman kumakato. We need to be persistent. Kaya dapat consistent tayo, may panalangin tayo sa Diyos, hindi tunugon ng Panginoon ngayon. Pagpanalangin mo pa rin. Kaya panalangin mo pa rin. Nalangin mo pa rin. We need to persistent. Minsan pag inayawan na, ayaw mo na kagad. Kaya mga soul winner, tumanggi, o ayaw na, baala sa buhay mo, punta ka ng impyerno, mamatay ka na sana. Grabe naman yun. Diba? Agad-agad na ganun na. Huwag na nga ako mag-soul winning. Okay? We need to be persistent. It describes indeed the character here, mabuti in Luke chapter 11 natin binasa. We should be consistent knocking and waiting for God's answer to our prayer. Dapat magantay tayo hanggang tugunin ng Panginoon ang ating panalangin, mabuti, na tayo pa rin po'y kumakatok, mabuti, sa pintuan ng langit. Amen? Amen? Hanggang ibuhos niya sa ating mga batid ang pagpapala ng kanyang katugunan sa ating mga batid. Okay? Hindi rin makikita nyo nga po yung mga mga sugar roll. Pambira, hindi po ba? Talaga naman, mayroong mga patuto, 20 years na doon nagtataya ng luto, binanalo. Dito po yan. Ilang taong ka na nagtataya, kapatid? 10 years na? May 10 taon ka pa. Nakakalungkot naman kung doon tayo persistent sa mga bagay na yun. We must be persistent at the thing that is really can be trusted. And it really proven in our prayer. Yun na. Kapatid, kung hindi ka pa nanalangin, dapat manalangin ka na, kapatid. Amen? Simulan mo ng manalangin. Sa pagkainan, kapatid, manalangin ka. Sa pagkainan na lang, hindi ka pa nakapanalangin. Isusubo mo na lang, kapatid. Abay, hindi mo pa pinagpasalamatan ng Diyos. Alam mo yung nangyari yan sa mga Israelita? Gusto nila ng karne. Kasi bakit? Nagsawa na daw sila sa mana ng mana na lang. Mana na mana, walang karne, balik na kami doon. Sa Egypt, binigyan ng Diyos ng pugo. Sinlaki nilang mga pugo. Ang lalaking pugo. Ay kain nila yung bay, di ba niluto? Ay hindi man lang sila nagpasalamat, hindi pa umabot sa lalamunan nila, patay sila, kapatid. Tigok sila, hindi man lang sila nagpasalamat sa Diyos. May nabulunan ka eh. Kaya minsan yung iba, kung sakapan na sila yung anong tawag yun, pag sinagdigay, thank you Lord. Sabi, kung hindi ka pa nagdigay, hindi ka pa nag-thank you eh. Amen? Dapat sa panalangin, dapat yan lang mga batid, ay simulan nyo mga panalangin. Kasi yung husband ko, di pa nananalang. Magandang opportunity ka, wife. Pag-pray mo, sweetheart, pwede ba tayo mag-pray mo na bago tayo kumain? Hindi lalo ma-inlove sa iyo. Isang araw makakadiyaya mo sa simbahan, man.
Nung narinig niya, pinagpipray mo siya, Lord, magpray niyo po ang aking pong husband, tulungan niyo po. Sabi, Panginoon, na siya po ay ingatan sa pagtatrabaho, bigyan mo ng kalakasan, patuloy po, Panginoon. Diba? That you are, na pinapalambutan mo ang kanyang puso sa panalangin. Magandang din, kung ikay asawang lalaki, ay ako'y naniniwala, kung ikay asawang lalaki, ang asawa mo, hindi mo nadadala dito, pag ikay nanalangin, pambira ka ba, may love sa'yo, ulit sa'yo yan, amen? Amen? Amen. Susundan yung bunso nyo. Yung ko lang, yung 70 years old ko na, baka langanin ko. Ay, ang mga kapatid. Relasyon natin yan sa Diyos, kapatid. God's promise will always remain the same. That all things work together for good. Sabi ng Romans 8:28, and we know that all things work together for good. Kanino? To them that love God, and to them who are the called according to His. Ayon ba sa kanyang kaparanan? Pag manalangin ka, kaya pag ano ka, may nangyari na according to your expectation, you still thank God. Okay? Minarapat yan ng Diyos, kapatid, kasi bakit? Meron po siyang the best para sa iyo. Amen? O di kaya naman, kapatid, pinagpupumilitan mo lang kasi hindi naman yung para sa iyo talaga. Okay? According to His purpose, all things work together for good. Meron pong store sa kanyang assistant, sila po ay naghunting. Sila po ay naghunting sa gubat. Sa kanilang pag-hunting, mabadil, sila po ay nahulog sa isang hukay, sa isang patibong. So nahulog sila sa isang patibong, biyay ng Panginoon, wala naman pong matinding nangyari. Pero nang check, yung pastor, okay naman. Pastor, sabi niya, mapin, wala naman akong galos, okay na naman, sabi ng pastor. Sabi niya, ikaw, pastor, naputol po yung daliri ko. Putol yung daliri ko. Ay, pasalamat tayo sa Panginoon kasi daliri mo lang naputol. Eh, paano kung kamay? Sabi ng Bible, all things work together for good. Ganun ba yung pastor? Salamatan natin ng Panginoon. Patuloy pa rin sila. Wala siyang daliri. Hindi siya makabarin. Hindi siya makabarin. Wala siyang daliri. Okay lang yan. All things work together for good. Gamit ka lang ng paraso. Pwede pa rin yan. Sa kanila pagkapalaot-laot dun sa loob ng gubat, mga batidabay, may mga cannibals. Hindi nila namalay-malaya, meron silang ginaganap na feast. Ay, nahuli sila. Eksakto, meron po silang feast na gaganapin. Ay, meron na pong kalderong nakasalang po doon ang laki. Na kayang-kaya ang 2 tao. Sabi nung, nandito, ay tayo yung sinugot ng ating poon. Meron tayo, 2 na handang na yun. Check nyo muna, check nyo lang. Maayos, siyempre yung the best. Makikita nila mga kapatid. Mamaya ay sabi, kinek muna yung servat. Pinalabas. Sabi, ba't na pinalabas? Uwi na daw ako pasok. Sabi niya, mamaya iguwa siya. Hindi na siya nakalabas. Nung isasalang na siya. Nakita yung serva niya, palayo yung serva niya. Ba't ka uwi? Sabi niya, Sir, all things work together for good. Hindi daw ako pwede, putol daliri ko. Hindi daw ako pwede isalang, putol daliri ko, babay masam. Hindi wala na yung gusto niya. Alam niyo po, mga kapatid, minsan hindi natin naunawaan sa una. But at the end of the day, maunawaan natin, kapatid, di ba? Pero naman, hindi po all things work together for good pag ang pastor na sinalang, kapatid, di ba? Dahil diluto na yung pastor, all things work together for good. Yung all things work together for good doon, kapatid, siya po, kapatid, ay hindi na isalang. At diba, kita ba? Wala siyang daliri. Unahin niyo po yung kapatid, di ba? Kaya pag tayo po yung nanalangin, unawain natin mga tugunan ng Panginoon. Meron kayong question? Any question about prayer? Hindi ka pa natututong manalangin, kapatid, start prayer. Hindi ka pa tumatala ng prayer meeting, come to prayer evening, and you must be persistent. Ayun po, para ka lang kasi yung dati mong reliyon, pag may gusto ka lang, pupunta ka lang sa simbahan, makahaplos man lang. Tapos pag wala na naman sa simbahan. Ay, hindi dapat ganun. Ang Diyos, kapatid, God is not mocked. Sabi ng Bible, amen. For whatsoever a man soweth, that he shall also reap. Ano po itatanim natin yung naanihin natin? We need to be consistent sa Diyos, kapatid. Ask, kaya it shall be given unto you. Humingi ka, ikaw bibigyan. Hanapin mo, maghanap ka at ikaw ay makakasumpong. Kumatok ka, ikaw ay pagbubuksan. Amen? What does it mean, kapatid? Dapat tayo po ay gagawa ng paraan din naman. Okay? Gagawa tayo ng paraan, kapatid. Matugunan ang kalooban ng Diyos sa ating po
pong buhay. Tayo po'y magsitayo. Nakilang Diyos, salamat po, Panginoon, sa natapos na lesson is all about prayer. Marami pong bagay kailangan po namin matutunan. Panagaan sa panalangin because this is our communication unto Thee, O God. Wala niyo po mga anak, Lord, na matutunan po, Panginoon, na lumapit po sa inyo sa panalangin. Personal po, Panginoon, bawat tatay, bawat nanay, bawat adult, bawat young people, bawat mga bata po, Panginoon, na maging mga maliit na mga bata, sila ay natuturuan din pong manalangin po, Panginoon, at their young age, O God, so that they will learn, Lord, the value, the importance of praying to you as our Father in heaven. Thank you, O God, for your presence with us in our lesson. We bless you po ang break. Bless you po kayo aming morning service sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen! Break time about 10 minutes, 9:50, balik po tayo. Maraming salamat po. May natin mag-pisa.